nangyari sa boses ninyo? May kumuha sa akin na isang company. Meron nga dito sa atin. At gusto nila mag-endorse ako ng kanilang product. Hanggang sa, ayaw ko po, pinatulog ako hanggang magising ako. Sigaw ako ng sigaw. Wala akong kasama doon sa kwarto, maliit sa Japan. Wala na akong boses, wala akong marinig sa boses ko. So, hinahanap ko, ba't wala akong naririnig na boses ko. So, 3 days hindi ako nagising. Pag gising ko, mayroon lang blood transfusion ako. Tapos, mayroon akong mga sugat-sugat dito. At siguro, sabi nila, like 50-50 nga daw po ako yata. So, may butas na yung liig ko. Yun ang nagkaroon ng diferensya na kung bakit hindi ako makakanta. Kasi sa ngayon, yung balat na ko dito, parang masyado nang dikit doon sa buto. Pero, ang sabi ng doktor sa Boston nung nagpa-check up ako, hindi naman daw naapektuhan yung vocal cord. Kaya pagka naoperahan lang, makakabalik ulit. Kung ano yung dating boses ko, yun pa rin ang maririnig ng mga tao. Ano mo reaction nyo yung the one talent that you have na naging baon nyo, naging kapital nyo sa pagsikat mula nung kayo'y maliit na bata pa lang at nagtitinda ng tubig sa tren, yung boses nyo yung naging puhunan nyo, and then suddenly one day, hindi na gumagana. Masakit na masakit, hindi ko maipaliwanag kung gaano kasakit yun. Pero wala akong magawa dahil nangyari na po nangyari na yung dapat mangyari sa kanila. So, nagkaroon na lang ng parang demanda. Hanggang kamatayan, sinura ang karapat-dapat. Ate Gay, pasensya na kayo ha, pero paano nyo dinala yung rejection sa inyo as a national artist by no less than the president? Alam mo, kayo, Jessica na lang. Oo, yes. Oo po. Ang paniniwala ko, mas maraming mga artista sa atin na dapat bigyan siguro ng ganong titulo para na national artist. Marami ding ginawa na siguro hindi napapansin. Siyempre kung national artist ka, parang nakakatuwa rin naman dahil parang nakita nila yung anong pinapaguran mo, naging inspirasyon ka ng mga tao, lalo na sa mga fans. Pero hindi ko inisip talaga maging ganun ako. Pero sabi nga nila, mas nakakatuwa yung reaction ng mga tao dahil pinagtanggol ako ng mga tao. Mas mataas pa yun sa national artist Pero hayaan natin na yun kasi malay mo balang araw, mapunta sa atin yun. Salamat. Pero in the process ho, inungkat na naman yung kaso nyo sa Amerika. Doon ho ba nag-react kayo? Ay, yun, totoo yun. Hindi pwede sabihin ko hindi ako nag-react doon kasi tapos na yun matagal na yun. Kung may kasalanan man ako, napagdusahan ko na rin yun. Kung natapos sa yung kaso na yun. Yun lang ang ko na bakit kailangan. Alam ba niya kung ano nangyari sa akin? Alam ba niya kung ano nangyari doon sa pagkakaroon ko ng problemang ganon? Di ba? Hindi na dapat inuungkat. Kanya-kanyang kanya-kanyang pag-intindi o pag-desisyon sa buhay ng isang tao. Hindi kayo bumaba dyan! Politika. Pumasok ko kayo sa politika. Pinilit nila akong pumasok sa politika lang. Sabi ko, wala naman akong pera. Pero pinilit pa rin nila ako, so sinubukan ko. Hanggang sa hindi ko talaga kaya magpolitika. Ba't tinango kayo ni Erap? Kasi naalala ko nung EDSA 2, umakyat kayo sa entablado, tapos pinagsalita nila kayo. Sariling laban ko yun. Akin lang yun talaga. Ako wala na sa akin yun. Hihingi ako ng patawad. Kung kinakailangan, humingi ako ng tawad. Kung mapapatawad ako, malaking pasasalamat ko yun. Pero kung hindi, wala naman din po ako magagawa. Ate Gay, pasensya ka na. Ang tagal ko nang gustong tanungin to sa'yo Ano na nangyari dun sa napakarami niyong bahay? Nung araw, famous kayo doon. Maya, ilang bang bahay niyo? 20 yata. Tapos totoo ba yun? May mga sinihan. Kasi pasensya na ako kayo kasi lumaki akong Nora Vilma generation So, alam ko may mga bahay kayong may bulingan yata, may sinihan. Wala akong bulingan. Hindi. Ano na ho nangyari doon? Yung nabili ni Mother Lily dito sa May Valencia, yun ang bahay na minsan naiisip ko lang bakit ko ba binenta.
Kasi pagka sa isang bahay na tinitirahan ko, may mga gulo na nangyayari. Halimbawa sa akin lang, o sa pamilya namin, o maski na hindi, para bang ayoko na maalala lagi. So ang nangyayari, na ibebenta ko yung bahay. Pero may nangyari naman na, kailangan ko lang ibenta, hindi ko alam kung bakit. Parang gano'n. Parang ngayon niya sabi ko, sayang, pero wala na akong magagawa dahil kasalanan ko rin naman, ba't ko naibenta, parang gano'n. Anong ba nangyari? Pwede mo ba tanongin? Doon sa mga yaman. Actually, hindi naman Kasi famous kayo nun. Dami yung bahay, dami yung pera. Oo, pero dami namang utang. Sabi rin mo nila, sobra daw kasi kayong generous. And parang sanay na sanay kayong na may mga tinutulungang tao na nakapalibot sa inyo. Hindi ko po kasi matiis kapag halimbawa may lumapit sa akin, tapos may anak, tapos sasabihin niya may sakit yung anak, halimbawa lang to. Maski yung pinakahuling pera ko na hawak-hawak ko, talagang ibinibigay ko para doon sa taong yon. Kinabukasan ako na magpo-problema dahil may babayaran pala ako, hindi ko naalala. So ako ngayon maghahanap ng pera para doon para babayaran ko yung dapat kong bayaran. Natuto na ho kayo? Ay, hindi pa rin. Hindi pa rin. May natutunan na ng konti, pero yung ugali na masyado mapagbigay, parang ang hirap alisin sa pagkatao ko yun. Isa pang hindi ko makakalimutan sa inyo, nung kinasal kayo sa dagat. Ay, kasi sa amin yun eh. Sa La Union. Talaga. Hindi ako magkagustuhan noon, kundi si Boyet. Kayo lang ho may ganung kasal Opo. sa dagat. Oo. Totoo yun. Isa pa ho, sobrang sensitive din, pero kilala rin ho kayo dun eh. May mga bata kayong kinonsider nyo ng anak kahit hindi nang galing sa inyo. Parang 3 ho, tama ho ba? 4. Si Lot, 4 po. si Matet, Kenneth. may isa pa, Si 4. Kenneth. Pero may isa kayong biological son. Opo.